ang 7 minutong himala sa NAIA. Paralisado ang Ninoy Aquino International Airport sa gitna ng nag-uumpukang mga tao sa isang nakakapasong tanghali ng tag-araw. Isang 6 na taong gulang na batang Amerikano ang biglang naglaho na parang bula sa tabi mismo ng kanyang mga magulang na humahagulgol hanggang sa halos mamaos na. Sa gitna ng dayuhang lungsod na ito, may pag-asa pa kayang matagpuan nila ang kanilang anak? Ang mga mapanuring tingin ng mga internasyonal na turista ay tila nagninilay-nilay sa bawat sulok ng terminal. Ngunit sa sandaling tila lahat ay susuko na, isang kakaibang landas ang tinahak ng NAIA. At pagkalipas lamang ng 7 minuto, isang di kapanipaniwalang eksena ang tumambad sa lahat. Sa loob ng 7 kahangahangang minuto na iyon, ano nga ba ang ipinakita ng Pilipinas sa buong mundo? Ang makapigil hiningang kwentong ito na puno ng damdamin ang magbubunyag ng lahat. Ang sandali ng lagim sa naya ng araw na iyon, marahil ay hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Hapon iyon ng isang Sabado't Linggo, sa gitna ng tag-araw na tila impyerno sa init. Pagkatapak ko pa lang sa International Departure Gate ng NAIA, napabuntong hininga ako, habang hinihila ang aking maleta sa gitna ng daluyong ng mga tao na parang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang magulong salita ng Tagalog, Ingles, at iba't ibang diyalekto na umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon ay parang isang nakakairitang ingay lamang sa aking pandinig. Para sa aming pamilya, ang Pilipinas ay isa lamang maikling hintuan sa aming mahabang paglalakbay patungong New York. Si Sarah, ang aking asawa, ay nakatingin sa mapa habang nakatagilid ang ulo, puno ng pagtataka. Si Leo, ang 6 na taong gulang kong anak, ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay at bakas sa kanyang mga mata ang pagkabalisa dahil napapaligiran siya ng mga nagtataasang tao, pati ang daan patungo sa mga duty-free shop ay paliko-liko na parang isang maze. Nagsimula akong bumulong sa sarili. Napakadaming tao. Ang mga karatula ay nakakalito, at ang pakikipag-usap sa mga staff ay parang nakikipag-usap sa taga-ibang planeta. Bakit ba kailangan nating mag-transit sa isang lugar na ganito? Kung sa Japan lang sana, mas pamilyar at mas madali ang lahat, noon, wala akong kamalay-malay na ang bansang ito ay malapit nang magpakita sa akin ng isang tunay na himala. Habang paakyat kami sa escalator patungo sa duty-free area, lumingon ako at nagreklamo sa aking asawa. Napakakomplikado ng Pilipinas, ni isang salita ng wika nila. Wala akong alam. Tumango si Sarah bilang pagsang-ayon. Pareho kaming nag-uusap ng may paunang paghusga sa bansang ito. Ganoon din nang makarating kami sa shopping area. Habang pumipili ng pabango at tsokolate, patuloy pa rin ako sa pagrereklamo tungkol sa mga presyong mahirap intindihin at sa pautal-utal na paliwanag sa Ingles ng mga staff. Nakakainis talaga, si Leo lang ang naiiba. Nagningning ang kanyang mga mata nang tumayo siya sa harap ng isang display ng mga robot. Nabighani siya sa isang robot na hugis tao, mas mataas pa sa kanya na magiliw na sumasayaw at gumagalaw. Tila tuluyan siyang nahipnotismo. Sumulyap ako sa aking relo at nagmadali. 50 minuto na lang bago ang flight natin. At sa mismong sandaling iyon, sa isang segundo ng aking pagwawalang bahala, si Leo, na abala sa pagsunod sa robot, ay naglaho sa gitna ng karamihan. Noong una, inakala kong nasa likuran ko lang siya. Ngunit kahit saan ako lumingon, hindi ko makita ang anino ni Leo na nakasuot ng dilaw na t-shirt. Nagsimulang kumabog nang malakas ang aking dibdib. Sumigaw ako. Tinatawag ang pangalan niya. Leo! Leo! Ngunit ang sigaw ko ay nilamon ng ingay at gulo ng paliparan. Namutla ang mukha ni Sarah at ang pawis ko'y bumuhos na parang ulan. Tumatakbo akong nagtanong sa mga tao sa paligid, ngunit karamihan sa kanila ay hindi marunong mag-Ingles o umiiling lang. Ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang gumapang sa aking kalooban. Sa isang napakalaki at siksikang paliparan na tulad nito, paano mo mahahanap ang isang maliit na bata? Kung sa Amerika ito, tiyak na nai-report na sa pulis at may anunsyo na sa speaker. Ngunit ito ang Pilipinas. Hindi kami marunong ng kanilang wika
At hindi man lang namin alam kung kanino hihingi ng tulong. Sumigaw ako ng buong lakas. May makakatulong ba sa amin na hanapin ang anak namin? Pakiusap! Tulungan ninyo kami! Ngunit ang mga tao ay patuloy na dumadaloy na parang isang pader na walang pakiramdam. Tila walang sinumang huminto para makinig. Sa mga sandaling iyon, biglang sumagi sa isip ko ang alaala ng mga nakaraang biyahe. Isang katulad na insidente ang nangyari sa isang paliparan sa Europa. Inabot ng 2 hanggang 3 oras mula sa pag-uulat sa pulis, pag-anunsyo, hanggang sa matagpuan ng bata. Malapit na ang oras ng aming flight at higit sa lahat, nag-aalala ako para sa kaligtasan ni Leo. Nanginginig na bumulong ang asawa ko. Natatandaan mo ba? Sa biyaheng ito, kalalabas lang ni Leo sa emergency room dahil inatake na naman siya ng hika. Paano kung atakihin siya ulit ngayon? Nang marinig ko iyon, parang gumuho ang mundo ko. Si Leo ay isang batang madaling kapusin ng hininga kapag kinakabahan o natatakot. Ngayon, nag-iisa siya at tiyak na takot na takot. Kung atakihin siya ng hika, maaaring manganib ang kanyang buhay. Ang desperasyon ay dumating na parang isang tsunami. Pakiramdam namin ay lubos kaming nag-iisa sa dayuhang bansang ito. Walang magawa dahil sa hadlang sa wika, pagkakaiba sa kultura, at sa isang sistemang sa tingin namin ay komplikado. Lalo akong sumigaw. Kung sa Amerika ito, sangkot na ang FBI. Ano ba to? NAIA? Ang pangalan ay international, pero sa totoo lang, kahit isang bata hindi mahanap, di ba? Nagmura ako sa galit, sumang-ayon ang mga dayuhang turista sa paligid. Isang tao ang mapanuyang nagsabi. Ang mga paliparan sa Pilipinas, malaki lang, pero palpak ang sistema. Dagdag pa ng isa. Lahat naman ng paliparan sa Asya ganyan, magaling lang sa porma. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpainit ng ulo ko. Talaga bang wala kaming matatanggap na tulong dito? Hindi na ba talaga namin mahahanap ang anak namin? Nagsimulang humikbi si Sarah. Narinig ko na kapag nawala ang bata sa ganito kalaking lugar. Sa sandaling iyon, ang hangin sa buong terminal ay tila bumigat sa tensyon. Na para bang ang aming kawalan ng pag-asa ay kumalat sa paligid. At sa mismong sandaling iyon, isang security officer ng paliparan na may nameplate na Juan Santos ang lumapit sa amin. Sinabi niya sa isang boses na nakakagulat sa pagiging kalmado. Ginoo, Ginang, kumalma po kayo. Isasagawa na po namin ang aming response system kaagad. Response system? Ano yon? Tanong ko, habang pinipindot niya ang kanyang radyo sa tainga. Alpha Bravo Charlie. I-activate ang Child Safety Protocol. Sa isang iglap, tuluyang nagbago ang paligid. Parang isang tahimik na dagat na biglang pumasok sa combat mode. Ang mga staff sa paligid ay sabay-sabay na kumilos. At ang mga teknikal na salita ay sunod-sunod na umalingaw-ngaw mula sa mga radyo. Natulala ako. 1 minuto lang ang nakalipas, pinupuna ko pa ang sistema ng bansang ito. Ngayon, tila may isang bagay na ibang-iba sa inaakala namin ang nangyayari. Ngunit nag-aalinlangan pa rin ako. Ang isang sistemang mukhang organisado ay epektibo nga ba talaga? Lumilipas ang oras, pero wala pa ring anino ni Leo. Nagsimulang magtanong. Nang sunod-sunod si Juan. Ano po ang huling suot niya? Anong kulay? Sapatos? Gaano katangkad? Mayroon po bang espesyal na palatandaan? Sumagot kami, habang natataranta. Dilaw na t-shirt, asul na sapatos na goma. Medyo maliit siya, kumpara sa mga kaedad niya. Agad na umalingaw-ngaw ang utos mula sa radyo. Team Bravo. I-scan ang lahat ng CCTV camera mula 12 hanggang 34. Salain ang lahat ng bata na may katulad na description. Namangha ako sa kanilang profesionalismo. Hindi lang ito basta paghahanap sa paligid, kundi isang sistematiko at siyentipikong paraan ng pagtugon sa problema. Ngunit kasabay nito, lalo akong kinabahan. Tumingin ako sa relo. 43 minuto na lang bago lumipad ang eroplano. Halos mapaluhod na ako sa sahig. Kung sa bansa ko ito, aabutin ito ng kalahating araw. Ang boses ng isang pasahero sa likuran ay lalo akong pinakaba. Mahanap kaya natin si Leo bago ang flight?
Nagsimulang humikbi si Sarah. Paano kung atakihin si Leo ng hika? Paano kung kailangan na naman siyang dalhin sa emergency room tulad ng dati? Nang marinig ko ito, sinakmal ako ng matinding pagsisisi. Hindi ko naalaga ang mabuti ang aking anak na may hika. Ang imahe ni Leo na humihingal hanggang sa manginig ang kanyang maliliit na balikat, ang imahe niya na nakasuot ng oxygen mask sa emergency room ay malinaw na lumitaw sa aking isipan. Kung nag-iisa siya ngayon at inatake ng hika, baka huli na ang lahat. Ipinatong ko ang mukha ko sa aking mga palad. Ang bigat ng kasalanan ng isang amang hindi maprotektahan ang kanyang anak ay unti-unting dumudurog sa akin. Tiningnan kami ni Juan at sinabi ng may diin, "Huwag po kayong mag-alala. Ito po ang pinakamahalagang sandali." Ang kalmadong boses niya ay puno ng determinasyon, ngunit hindi pa rin ako mapakali. Lumipas ang oras, ngunit ang aming anak ay hindi pa rin matagpuan. Inanunsyo ni Juan, ang aming 12 language interpreter team at ang buong security force ay kasama na sa operasyon. Nang marinig ko iyon, natigilan ako. 12 wika? Paano nangyari iyon? Sunod-sunod ang utos sa radyo. Team Alpha, isecure ang lahat ng daanan sa ikalawang palapag ng duty-free area. Team Bravo, bantayan ang escalator paakyat. Team Charlie, suriin ang kids play area. Sa aking pandinig, talagang may mga boses mula sa iba't ibang wika, Ingles, Hapon, Espanyol, para kaming nasa isang pulong ng United Nations. Sa mga electronic screen, agad na lumabas ang mga emergency notice sa iba't ibang wika. Pansin sa lahat, isang batang lalaki na nakasuot ng dilaw na t-shirt at asul na sapatos ang nawawala. Kung makita, ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na staff, hindi ako makapaniwala sa buong sitwasyon. Kanina lang, wala akong tiwala sa sistema ng bansang ito. Ngayon, kumikilos sila na parang nasa gitna ng isang digmaan. Totoo ba ito? O isang palabas lang para pakalmahin kami? Sakto namang nagtaas ng kamay ang isang turistang Australiano. Parang nakita ko ang isang batang ganyan kanina. Agad kaming tumakbo sa direksyong iyon. Ang puso ko ay kumakabog na parang gustong lumabas sa aking dibdib. Ito na. Nahanap na namin siya. Siguradong si Leo na ito. Puno ng pag-asa ang aking puso. Ngunit nang makalapit kami, ibang bata pala. Ang unang pag-asa ay nawasak. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay babagsak na ako. Ang pag-asa ay naging desperasyon. Mas masakit ito kaysa sa anupaman. Napaluhod si Sarah sa sahig at umiyak. Naramdaman ko rin ang bigat ng katotohanan. Sumigaw ako sa nanginginig na boses, "Ano ba ang ginagawa ninyo?" Sinuntok ko ang isang counter sa galit. "Ano ang silbi nito? Gusto niyo ba talaga siyang hanapin?" Yumuko si Juan. "Paumanhin po, Ginoo. Ngunit ito ang pinakamahalagang sandali. Pakiusap. Magtiwala po kayo sa aming sistema." Ang kanyang malamig na reaksyon ay lalo akong pinakawalan sa katinuan, ngunit kasabay nito, ang kanyang hindi natitinag na kilos at profesionalismo ay kahanga-hanga. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabi, "Ginoo, bawat minuto ay sumisikip ang aming bakod." Sa sandaling iyon, dumating ang ulat mula sa AI Image Analysis Team. May nakitang bata na nakasuot ng dilaw, tugma ang pattern sa damit, sa escalator pababa. 3 minuto ang nakalipas. Agad na ipinasa ang utos, Team Delta. Suriing muli ang lugar sa ibaba ng robot display. Tahimik akong nagdasal. "Leo, anak, sana'y humihinga ka pa. Papunta na si Papa. Maghintay ka lang ng kaunti, anak." Ang mga anunsyo sa iba't ibang wika ay malinaw na umalingaw sa mga speaker, humihiling sa lahat ng pasahero na makipagtulungan, huminto sandali, at tumingin sa paligid. Isang security officer ang nag-abot sa akin ng isang two-way radio at sinabing patuloy silang mag-a-update. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang ganito kadetalyadong pag-aasikaso. Ang boses ni Juan ay umalingaw-ngaw mula sa radyo. Medical team, ihanda ang portable nebulizer kung sakaling atakihin ng hika. Nang marinig ko iyon, lubos akong nagpasalamat. Hindi lang sila naghahanap ng isang bata. Isinasaalang-alang din nila ang kanyang kalusugan. May isa pang radyo ang tumunog. Team Charlie, suriin ang child safety wristband system.
Kumpirmadong hindi suot ng target. Nagtaka ako sa terminong hindi ko pa naririnig. Anti-lost wristband. Mayroon palang ganoong sistema. Maikling sagot ni Juan. Karamihan po ng himala ay nagsisimula sa paghahanda, Ginoo. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim sa akin. Ang mga numero sa electronic screen ay patuloy na nagbabago. 5 minuto at 10 segundo, 5 minuto at 20 segundo, 5 minuto at 30 segundo. Lumilipas ang oras, ngunit kakaiba. Mas malaki ang pag-asa kaysa sa pag-aalala. Nagsimula kong maramdaman na lahat ay nangyayari sa isang sistematiko at propesyonal na paraan. Mahal. Parang may pag-asa talaga. Bulong ni Sarah habang mahigpit na hinahawakan ang aking kamay. Parang mahahanap talaga nila siya, ngunit muling tumunog ang radyo. Kumpirmado. May nakitang katulad na bata sa gate B. Kailangang kumpirmahin agad. Nagsimula na naman kaming tumakbo. Sana ito na talaga. Si Leo na ba namin ito? Ngunit pagdating namin doon, nabigo kami sa pangalawang pagkakataon. Napaluhod si Sarah at humagulgol. Ngayon, sigurado nang hindi na natin siya mahahanap, di ba, mahal? Pakiramdam ko'y dinurog din ang puso ko. Ngunit sa sandaling iyon, napadako ang tingin ko sa isang stall na nagbebenta ng mga puppet na pantubig, water puppets, sa di kalayuan at nakita ang isang karatula para sa isang kids play area malapit dito. Agad na nag-utos si Juan. Team Delta, suriin ang lugar malapit sa souvenir shop ng mga puppet. I-rewind ang camera! Agad na nag-ulat ang AI team. May nakuhang imahe ng bata na nakadilaw, asul na sapatos, nakahawak sa dibdib, humihingal, hinihinalang may sintomas ng hika. Sa sandaling iyon, nanginig ang buong katawan ko. Siguradong si Leo na namin iyon. Ang pagkakahawak sa dibdib at paghingal ay ang mga senyales ng pagsisimula ng kanyang atake sa hika. Nagmakaawa ako sa desperasyon. Pakiusap, iligtas ninyo ang anak ko. Maaaring nasa panganib siya. Sumagot si Juan nang may buong kumpiyansa. Nakumpirma na. Ang Child Protection Officer na si Mike Cruz ay papalapit na. Pakiusap. Hintayin ang koneksyon. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi na ito isang paghahanap, kundi isang rescue mission. Mahigpit kong hinawakan ang radyo. Sa wakas, makikita na namin ang aming anak, di ba? Ang pag-asa at takot na baka isa na namang pagkakamali ito ay naghahalo sa aking isipan. Nanginginig si Sarah sa aking tabi. Pareho kaming nagpigil ng hininga, nakatuon sa tunog mula sa radyo. Narinig namin ang boses ni May. Nakita ko na ang target. Kumpirmado. Siya nga ang hinahanap. Papalapit na ako. Sa isang maliit na monitor sa di kalayuan, nakita namin ang imahe ni Leo. Ang anak nga namin. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa paghingal. Humihikbi siya sa takot. Lumuhod si May sa harap ni Leo at isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Sinimulan niyang kantahin ang isang tradisyonal na oyaye ng Pilipinas sa isang napakalambing na boses sa ugoy ng duyan. Sinundan ito ng mga salitang nagpapakalma sa Ingles. Nakita namin si Leo na unti-unting kumalma. Kinuha ni May ang isang kalabaw na plushie mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Leo. Nagsimula siyang magkuwento ng isang masayang alamat. Kumikilos para makuha ang atensyon ng bata. Ito ay isang napakadelikado at propesyonal na paraan ng paglapit. Hindi niya lang basta ibinalik ang bata. Inalagaan niya ang kanyang emosyonal na kalagayan at sinikap siyang pakalmahin. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko inaasahan na makakasaksi ako ng ganito kadetalyadong pag-aalaga. Unti-unting lumuwag ang maliliit na balikat ni Leo. Humina ang kanyang mga hikbi at nagsimula siyang maaliw sa kwento ni May. Ang electronic screen ay nagpakita ng oras na lumipas. 7 minuto at 10 segundo. Sa loob lamang ng 7 minuto, nangyari ang lahat. Sinundan namin ang direksyon ni May papunta kung nasaan si Leo. Ang puso ko ay kumakabog na parang sasabog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kawalan ng pag-asa kundi dahil sa pag-asa. Sa wakas, nang tumayo kami sa harap ni Leo, hindi na siya umiiyak. Mahigpit niyang yakap ang kalabaw na plushie at tahimik na nakaupo sa tabi ni May.
Isa itong hindi ka panipaniwalang tanawin. Papa! Sumalampak si Leo sa aking mga bisig. Ang kanyang maliit na boses at ang init ng kanyang katawan ay dumaloy sa akin. Pinilit kong pigilan ang aking mga luha, ngunit sa huli, hindi ko napigilang yakapin siya ng mahigpit at umiyak. Yumuko ako sa harap ni Juan, puno ng pasasalamat at pagsisisi. Ako, nakapagsabi ako ng mga hindi magagandang salita sa inyo. Pinagdudahan ko ang inyong kakayahan. Humihingi po ako ng paumanhin. Ngumiti ng malugod si Juan. Ginoo, ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng bata. Hindi niyo po kailangang humingi ng paumanhin. Nauunawaan po namin ang puso ng isang magulang. Sinuri ni May ang kalagayan ni Leo. Pero naghanda na po kami ng nebulizer dito para sa anumang emergency. Sinabi ko sa nanginginig na boses. Sa loob ng 20 taon ng paglalakbay, ngayon lang ako nakakita ng ganitong paraan ng pagtugon sa sitwasyon. Kayo sa Pilipinas, parang nabubuhay na sa hinaharap. Ngumiti ng may kababaang loob si Juan. Pinaghahandaan po namin ang mga araw na tulad nito araw-araw dahil ang isang bata ay kasing bigat ng buong mundo. Bumulong si Leo sa aking tainga. Papa, gusto ko na ang Pilipinas. Ang cute nitong kalabaw na ito. Harakaakatang daanan pulingnad. Tila naramdaman din ng bata ang init ng bansang ito. Ang mga taong nakasaksi sa aming muling pagsasama ay pumalakpak. Ang mga dayuhang turista na kanina'y nangiinsulto ay puno na ngayon ng paghanga sa kanilang mga mukha. Nagsimulang dumating ang mga reporter. Sinabi ko sa kanila na ang nasaksihan ko ngayon ay ang perpektong pagsasanib ng isang makabagong sistema at ng mga pusong puno ng init ng tao. Ito ang tunay na mukha ng isang sibilisadong lipunan. Nagsimulang lumabas ang mga headline sa mga screen. Ang pinakaligtas na paliparan sa mundo, NAIA. Ang 7 minutong himala na nagligtas ng isang buhay. Ang response system na gumulat sa mundo. Muli akong yumuko at nagpasalamat kina Juan at May. Ang ginawa ninyo ngayon ay pambihira. Isang huwaran na dapat tularan ng buong mundo. Bago kami sumakay sa eroplano, determinado akong ibahagi ang kamangha-manghang kuwentong ito sa buong mundo. Ipaaalam ko sa maraming tao na mayroong isang bansa na nagtataglay ng ganito kahusay na sistema. Ang paliparan na ito, ang bansang ito, hinding-hindi ko malilimutan ang 7 kahangahangang minuto na aking naranasan. Ang Pilipinas, isang bansang tunay na nabubuhay sa hinaharap at higit sa lahat, isang lugar na may mga pusong puno ng init ng tao. Ang himala ay hindi nahuhulog mula sa langit. Nagmumula ito sa paghahanda, pagsasanay, at mula sa puso ng mga taong nagtitiwala at nagtutulungan. At sa 7 kahangahangang minuto sa NAIA ng araw na iyon, ang sentro ng mundo ay ang mainit na puso ng mga Pilipino, mga taong nagpapahalaga sa isang munting buhay na parang buong sansinukob. Habang naglalakad kami patungo sa boarding gate, tuluyang nagbago ang paligid. Ang ingay na dati nakakairita ay tila isang masiglang musika na ngayon. Ang mga ilaw ng mga tindahan na dati ikinaiinisan ko ay mukha ng maginhawa at kaakit-akit. Nagbago rin ang tingin ko sa mga tao sa paligid. Nakita ko ang palakaibigang ngiti ng mga staff. Nakita ko ang mga pamilyang Pilipino na magiliw na nagpapaalam sa isa't isa. Si Leo, hawak ang kamay ni Sarah sa isang kamay, at mahigpit na yakap ang kalabaw na plushie sa kabilang kamay. Lumingalinga siya ng may pagkamangha. Wala nang bahid ng takot. Ang maliit na ngiti sa kanyang labi ang pinakamalinaw na patunay na ang bansang ito ay nagbigay sa kanya ng kaligtasan at isang magandang alaala. Nagkamali talaga ako, Sarah, sabi ko sa aking asawa. Tiningnan ko ang bansang ito sa panlabas na anyo lamang. Hinusgahan sila dahil lang sa pagiging dayuhan ko. Tumango si Sarah. Ako rin. Marami pa palang maibubuga ang lugar na ito kaysa sa inaakala natin. Kasabay nito, ang video na kinuna ng isang turistang Hapon ay mabilis na kumalat sa social media. Ang hashtags na 7-Minute Miracle NAIA at Philippines Amazing ay naging trending sa buong mundo. Bumuhos ang mga komento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Totoo ba ito? 7 minuto? Hindi ka panipaniwala. Napaka-propesyonal.
Perpekto ang kombinasyon ng teknolohiya at tao. Ang galing ng staff na nagpakalma sa bata. Alam niya kung paano makitungo sa mga bata. Gusto kong maglakbay sa Pilipinas ngayon din. Ang isang bansang nagpapahalaga sa kaligtasan ng mga bata ay tiyak na isang mabuting bansa. Ang mga salitang iyon ay eksaktong sumasalamin sa aking nararamdaman. Nakikita ng buong mundo ang aking nasaksihan. Pagdating namin sa boarding gate, isang ground staff ang ngumiti ng palakaibigan. Tiningnan niya si Leo at inabutan ng isang maliit na supot para sa ating munting manlalakbay. Sabi niya sa Ingles na may kaakit-akit na puntong Pilipino. Sa loob ng supot ay mga lokal na kending Pilipino at isang maliit na keychain na hugis kalabaw. Isa lamang itong maliit na regalo, ngunit para sa amin. Ito ang huling patunay ng pag-aalaga na lalong nagpatatak sa aming mga alaala. Nagpasalamat kami ng labis habang puno ng emosyon. Nang lumipad ang eroplano, pinagmasdan ko ang mga ilaw ng gabi sa Maynila na unti-unting lumiliit. Alam kong binago ng biyaheng ito ang aking pananaw. Magpakailanman, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang transit point, kundi isang lugar na nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral. Natutunan ko na kahit ang pinakamahusay na sistema sa mundo ay magiging walang kabuluhan kung wala ang puso ng mga taong nagpapatakbo nito. At dito sa Pilipinas, nakita ko ang perpektong pagsasanib ng dalawang iyon. Ipinangako ko sa aking sarili. Babalik kami dito. Hindi bilang mga nagmamadaling turista, kundi bilang mga kaibigan na gustong mas maunawaan at maramdaman ang ganda ng bansa at ng mga tao dito. Ang 7 minutong himala sa Naya ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang nawawalang bata. Ito ay isang paglalakbay sa pagtuklas ng isang dakilang puso ng isang lahi na nakatago sa likod ng abala at ingay. At ang pusong iyon ay nagbigay sa aming pamilya ng isang alaalang hinding-hindi kukupas.